Imagine mo to, kakatanggap mo lang ng sahod noong Biyernes. Ramdam mo yung panandaliang ginhawa habang nag-scroll sa phone. Deserve ko to, bulong mo sa sarili mo. Habang tinitingnan yung cart mo sa Shopee o habang nagpaplano ng dinner sa labas kasama ang friends. Pero pagdating ng Martes, biglang may kaba na naman sa dibdib. Tinitingnan mo yung balance mo at tinatanong mo, saan na naman napunta? Pamilyar ba? Yung cycle na parang tumatakbo ka sa treadmill, pagod na pagod ka na. Pero parang nasa parehong pwesto ka pa rin. Hindi dahil tamad ka, at lalong hindi dahil kulang ka sa diskarte. Ang totoo, marami sa atin ang biktima ng tinatawag na survival mode. Sanay tayo sa ratsada ng buhay. Kaya minsan, nakakalimutan nating tingnan kung paano ba talaga gumagalaw ang pera sa kamay ng mga taong hindi na kailangang mag-alala sa susunod na kinsenas. Ngayon, pag-usapan natin yung 8 bagay na ginagawa nila na malamang ay nakakaligtaan nating gawin. Hindi ito tungkol sa pagtitipid lang ng barya, kundi kung paano mo tinitingnan ang bukas mo. Alam mo, ang unang-una talaga at pinakamahalaga ay yung tinatawag nating emotional distance sa pera. Tayo kasing mga Pinoy, napaka-emotional natin pagdating sa pera. Kapag malungkot tayo, gusto nating bumili para sumaya. Kapag masaya tayo, gusto nating manlibre kasi feeling natin ang yaman-yaman natin. Ang pera para sa atin pampalubag loob o kaya paraan para ipakita na, uy, okay ako. Pero sa mga taong talagang mayaman, at hindi ko sinasabi yung nagpapanggap lang sa Instagram ha, ang pera, tool lang. Isang gamit lang siya para makarating sa gusto nilang puntahan. Hindi nila hinahayaan na emotion ang mag-drive ng spending nila. Isipin mo si Mang Jose, yung katrabaho mong naka-latest na iPhone. Pero hirap mag-ambag sa kape. Emotion ang nagpapatakbo sa kanya. Gusto niyang maramdaman na hindi siya naiiwan. Pero ang totoong mayaman, wala silang pakialam kung luma na ang phone nila. Basta ang pera nila, nagtatrabaho para sa kanila. Kailan mo huling tinanong ang sarili mo, kailangan ko ba talaga to? O gusto ko lang maramdaman na kaya ko tong bilhin? Pangalawa, oras bilang currency. Minsan kasi, mas pinapahalagahan natin ang barya kaysa sa oras natin. Pipila tayo ng 2 oras para lang makatipid ng 50 piso. Maglalakad tayo sa init para lang makatipid sa pamasahe. Pero pagdating natin sa pupuntahan natin, sobrang pagod na tayo at wala na tayong energy para mag-isip ng malalaking plano. Ang mga mayayaman, baliktad. Handa silang magbayad para sa convenience kung ano ang kapalit nun ay oras na pwede nilang gamitin para mag-isip, mag-aral, o mag-relax para hindi sila ma-burnout. Kasi alam nila ang pera pwedeng kitain ulit pero yung oras na nawala sa pagpila o sa paggawa ng mga bagay na pwede namang i-delegate hinding-hindi na babalik. Ikaw, sa araw-araw mong buhay, saan mo ba mas ginugugol ang lakas mo? Sa pagtitipid ng barya o sa pagpaplano ng oras mo? Minsan nakakatawa rin no? Akala natin ang pagyaman ay tungkol sa pagkakaroon ng maraming trabaho. Side hustle dito, overtime doon. Pero bakit may mga taong mas kaunti ang trabaho pero mas lumalaki ang ipon? Dahil ito sa pangatlong gawain. Pinipili nila ang asset over liabilities. Simple lang to sa papel, pero ang hirap sa totoong buhay. Ang liability ay yung mga bagay na kumukuha ng pera sa bulsa mo buwan-buwan. Halimbawa, yung kotse na kinuha mo sa loan kahit hindi mo naman talaga kailangan para sa trabaho. O yung mga subscription na hindi mo naman nagagamit. Ang asset naman, yun yung mga bagay na nagpapasok ng pera sa'yo o lumalaki ang value sa paglipas ng panahon. Ang problema sa ating mga Pinoy, mahilig tayo sa tinatawag na lifestyle creep. Kapag tumaas ang sahod ng 5,000, tataas din ang gastos ng 6,000. Bibili ng bagong appliances, kukuha ng bagong plan sa telco, ang ending, back to zero pa rin. Ang mayayaman kapag tumaas ang kita, hindi nila binabago ang lifestyle nila agad-agad. Hinahayaan muna nilang lumago yung ekstrang pera sa investments bago sila mag-upgrade ng buhay.
Sabi nga ng isang kakilala ko, don't buy what you want with the money you earned. Buy what you want with the money your money earned. Medyo malalim, pero isipin mo yun. Hayaan mong ang investment mo ang bumili ng luho mo, hindi ang pawis at pagod mo. Pang-apat, at baka ito ang pinaka-controversial, hindi sila nakikipag-unahan sa ibang tao. Sa social media ngayon, parang laging may competition. Nakita mo si batchmate, nasa Japan na naman. Si pinsan nag-post ng bagong motor. Bigla kang mapapaisip, ako, ano nang narating ko? Tapos magugulat ka na lang. Maglalabas ka rin ng pera para makasabay. Ang tawag dyan ay the comparison trap. Ang mga taong totoong maalam sa pera, ang tanging kompetisyon nila ay ang sarili nila kahapon. Wala silang kailangang patunayan sa kapitbahay nila o sa mga followers nila. Kaya nilang magsuot ng simpleng t-shirt at kumain sa karinderya kahit afford nila ang fine dining. Kasi alam nila kung magkano ang laman ng bank account nila. Hindi nila kailangan ng validation ng ibang tao para maramdaman na successful sila. Tandaan mo, ang daming taong mukhang mayaman sa labas pero baon sa utang sa loob. Gusto mo ba talagang maging ganoon? O mas gusto mo yung tahimik lang pero nakakatulog ng mahimbing sa gabi kasi alam mong secured ang future mo? Panglima ay ang pagkakaroon ng system over goals. Lahat tayo may goal. Gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng sariling bahay, pero ang goal, hanggang pangarap lang yan kung walang sistema. Ang mayayaman, hindi sila masyadong focus sa dulo. Focus sila sa process. Imbes na sabihing mag-iipon ako ng 1,000,000, ang sistema nila ay otomatikong itatabi ang 20% ng sahod bago pa man makita ang pera. Imbes na gusto kong matuto mag-invest, ang sistema ay magbabasa ako ng 10 pahina ng libro tungkol sa finance bago matulog gabi-gabi. Kapag may system ka, hindi mo na kailangan ng motivation. Nagiging routine na lang siya. Parang pagsisipilyo. Hindi mo na kailangang pag-isipan kung gagawin mo o hindi. Ginagawa mo lang kasi bahagi na siya ng buhay mo. Nakakapagod ba pakinggan? Parang ang daming kailangang baguhin. Pero sandali lang. Hindi naman kailangang sabay-sabay. Kahit nga sa 6 na gawain lang tayo magsimula, malaking bagay na. At ang pang-6 na yun ay ang investing in education. Hindi ito yung pagkuha ng master's degree lang o kung anumang diploma. Ito yung self-education. Mapapansin mo ba sa mga taong umaangat ang buhay, hindi sila tumitigil matuto? Hindi lang tungkol sa trabaho nila, kundi tungkol sa kung paano gumagalaw ang mundo. Pinag-aaralan nila ang buwis, ang inflation, ang takbo ng ekonomiya. Tayo kasing mga Pinoy, minsan takot tayo sa mga ganitong usapan. Akala natin pag matalino lang yan. Pero isipin mo, kung hindi mo alam kung paano kinakain ng inflation ang ipon mo sa bangko, kahit anong sipag mo, parang butas na timba ang bitbit mo. Ang pag-aaral tungkol sa pera ang pinakamagandang investment na magagawa mo para sa sarili mo. Hindi ka pwedeng malugi dito. Pang-7, the power of no. Ito ang pinakamahirap para sa ating mga breadwinners. Sa kultura natin, kapag may trabaho ka, ikaw ang takbuhan. Ikaw ang sasagot sa birthday ni ganito, sa gamot ni ganoon, at dahil mahal natin ang pamilya natin, hindi tayo makatanggi. Pero mga taong nakakaalis sa kahirapan, natutong magsabi ng hindi mo na ngayon. Hindi dahil madamot sila, kundi dahil alam nilang hindi sila makakatulong sa iba kung sila mismo ay lumulubog. Para itong oxygen mask sa eroplano. Unahin mo muna ang sarili mo bago mo tulungan ang katabi mo. Kung mauubos ka ngayon, paano na sa susunod? Ang pagtatakda ng boundaries sa pera ay hindi pagiging masama. Ito ay pagiging responsable para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo. At ang huli, ang pang-8, delayed gratification. Sa mundo ng instant, ito ang pinakamahirap na disiplina. Instant coffee, instant noodles, instant message. Gusto nating makita agad ang resulta ng pinaghirapan natin. Pero ang yaman, hindi yan nabubuo overnight. Ang mga mayayaman, handa silang magtiis ngayon para sa mas malaking ginhawa sa hinaharap.
Handa silang mag-commute muna para makapag-save para sa down payment ng negosyo. Handa silang hindi sumama sa galaan para magdagdagan ang emergency fund. Mas pinipili nila ang future self nila kaysa sa present self nila na gustong-gusto nang bumili ng milk tea o bagong sapatos. Alam ko, nakaka-overwhelm. Baka iniisip mo, ang liit lang naman ang sahod ko, paano ko gagawin lahat yan? Simulan mo sa maliit, hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo bukas. Subukan mo munang mag-track ng gastos mo sa loob ng 1 linggo. Makita mo lang kung saan napupunta yung bawat piso. Malaking gising na yon sa diwa mo. O kaya, subukan mong huwag munang mag-check out sa susunod na sale. Patagalin mo ng 3 araw sa cart mo. Kung gusto mo pa rin pagkatapos ng 3 araw, sige. Pero madalas, marirealize mo na hindi mo naman talaga kailangan. Huwag mong parusahan ang sarili mo sa mga maling desisyon mo sa pera noon. Lahat tayo nagkamali. Ang importante, nandito ka na ngayon. Nag-iisip at handang matuto. Ang pag-angat ay hindi karera. Ito ay isang mahabang lakaran. Ang mahalaga, bawat hakbang mo ay papunta sa tamang direksyon. Hindi naman tayo nagtatrabaho para lang magbayad ng bills hanggang sa tumanda tayo, di ba? Nagtatrabaho tayo para magkaroon ng pagpipilian. Pagpipilian na makasama ang pamilya, pagpipilian na makapag-travel, pagpipilian na tumulong nang hindi iniisip kung may matitira pa sa atin. Ang pera, hindi yan ang sukatan ng pagkatao mo. Pero ang paraan kung paano mo ito hawakan ay salamin ng kung gaano mo pinagpahalagahan ang iyong sarili at ang iyong pangarap. Kaya sa susunod na hahawa ka ng pera, tandaan mo, bawat piso ay isang desisyon. Isang desisyon kung mananatili ka ba sa kung nasaan ka o gagawa ka ng kwento ng pag-unlad. Salamat sa pakikinig. Sana sa maliit na kwentuhan nating ito, nararamdaman mong hindi ka nag-iisa sa laban na to. Kaya mo yan. Unti-unti. Kwento muna bago pera. Dahil sa bawat maliit na desisyon sa pera, may kwento ng pag-angat.